we respect the position of the Senate, but sa akin kasi, kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA. Diniscredit na nila yung document. Wala daw katotohanan yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters such as the rice tariffication? Ayun. Para sa bayan, palakpakan naman natin si Suarez. Para sa bayan, concern. Okay? Suggestion niya sa Senate dito. Oh. Bakit paro pagtutuunan ng pansin yan? Sa madaling salita, okay? Hindi man ganito ang pagkakasabi niya, itigil nyo na yan ha, kayong mga senador, lintik kayo. Hindi, walang ganon. Pero parang ganon di ba? Itigil nyo na yan, walang pinapatunguhan yan, hindi nakakatulong sa bansa, hindi nakakatulong yan. Tigil nyo na yan. Yung PDEA leaks Senate hearing, umami na ang PDEA, hindi naman daw totoo. O tapos yung credibility daw ng witness, magulo lang din daw. Oh, sabi mo yan, kwento mo yan, bida ka dyan, syempre, di ba? Oh, obviously. Hindi, totoo naman di ba? Panig mo yan. Alam mo, kaya ako nababahala pagka ganito ang tono ng ating mga mambabatas. Ito po ay halatang halata, hindi nila gustong imbestigahan. Kasi nakapanig sila agad pinatitigil agad. Samantalang anong gusto nyong i-discuss? Si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang gusto nilang itapik si Pastor Kibuloy. Grabe, no? Yung PDEA leaks, kung totoo man to o hindi totoo, hindi sa akin ang pag-uusga. Nasa mga mamamayan natin. At kung sakali man yan totoo, hindi totoo, yaan po ay may kinalaman sa kalalagayan ng ating batas kasi mo po, presidente ang involved dyan. Yung kay Pastor Kibuloy, wala namang kinalaman yan sa bigas. May pa-rice tariffication ka pang ginalalaman. Yung nagsabi ng bababa ang bigas ng 20 pesos hindi natutupad. Baka dahil nga, totoo yung sinasabi doon sa PDEA leaks. Hindi po natin pinagbibintangan. Kaya nga po iniimbestigahan Ano bang nangyayari sa bansang ito? Bakit yung mga pinangako hindi natutupad? Ito ba ay konektado doon sa PDEA leaks? Tanong lang naman. 'Di ba? So anong masama kung iimbestigahan? Ano ba naman, Congressman, kagalang-galang Suarez? 'Di ba? Ang pagkapatungkol sa gobyerno hindi kailangan imbestigahan. Pagtungkol sa pastor, kailangan imbestigahan? Really? Now? Talaga? Is that the best you can do? Grabe, no? Ewan ko. Alam mo na, sa totoo lang, nakakabahala. Grabe, yung pag-awat nila dito sa hearing na to. At ako, hindi ako magugulat that someday mahihinto tong hearing na ito. Hindi po ako nag-uusga, pero knowing them, baka nga bukas hindi natin alam, wala nang hearing We are not sure about it. Maybe, may possibility. Baka wala nang hearing, I really don't know. Bakit? Yung maisog, ilang beses nilang kinontra, ilang beses nilang hinadlangan, bayad na, kinontra pa, may permit na, binawi pa, hinarangan ng truck. Isipin mo, i-rehabilitate. Ang dapat nire-rehabilitate yung mga adik. Hindi yung lugar. Wala tayong pinagbibintangang adik yun ang alam kong dapat inaayos. Bakit bigla-bigla i-rehabilitate nyo yung lugar para wala nang mapuntahan? Pero tuloy po ang rally. Ang problema dito, biglang pinasara, i-rehabilitate na, pambira, ang galing nyo magpa-rehabilitate mga brad. Ang daming dapat i-rehabilitate sa Pilipinas, hindi nyo ipasok. Ay, Jesus ma.
Kapi-kapi ka, salamat SMNahe. Nakakagalit itong mga ito. 'Di ba? Alam mo, sabi ko nga sa inyo ayokong husgahan si Senator Bato. But parang gusto ko nang sumuko. Alam mo? Sa lalong madaling panahon, ihihinto tong itagaan nyo sa Bato. Sinabi ko yan dito. Okay? Hindi ako nanghuhusga. This is my just personal opinion. Hindi po magtatagal yung PIDEA Leaks Senate Investigation o Senate Inquiry. Hindi po magtatagal yan. The way nilang kontrolin, isipin mo nga, yung maisog, ang dami nilang kokontrolin doon, na kontrol nila. Dito lang, ganunin lang si Bato. Tapos na eh. Diba? Hindi ko pinagbibintangan si Bato. Kaya lang, yung pressure is too much. Ipe-pressure ka talagang huminto. Pahihintuin ka talaga. O, tagaan nyo yan ha. Sinabi ko yan dito. Hindi na magtatagal yung Senate inquiry sa PIDEA leaks na yan. Eto, nagsasalita na si Suarez pahihinto na yan. Baka nga last na bukas eh. Baka nga bukas hindi pa matuloy. Tandaan ninyo ha, yung Senate, yung rally ng Maisug, go na yon. Ando doon na yung mga, ando na si Tatay Digo, ando doon na yung mga VIP speakers. Gumastos na. May permit na, binawi pa. Kaya ako talagang kinakabahan dyan. Nako, ay ewan ko sa inyo. Delikado po yan. They have ways on how to pressure people. Really. Kaya ako masakit ang loob ko. Di bali na, hindi ito issue kung totoo, hindi totoo. Huwag niyong pigilan yung boses. Huwag niyong pigilan. Kaya nga ako, pinopromote ko pa. Kanina nag-rally, pinuri ko pa ng pinuri yung Pulahan Rally, di ba? Tinawag kong 31 million yung nag-rally. Bakit? Karapatan nila yung kahit pula rally yun. Dapat i-promote natin. Grabe ang nangyayari ngayon. Ay, nakakalungkot. Sa totoo lang. Ewan ko ha. Minsan, hindi ko maisip. Parang gusto ko panghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayon. Minsan parang gusto ko sumuko. Kasi sabi ko, grabe. Grabe pressure na ginagawa nila. Pero sa akin, gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Alam mo, hindi ito issue kung magiging successful o hindi. Ang issue dito, yung alam ko, dapat kong gagawin ko. Maging successful o hindi, gawin natin yung dapat natin gawin. At ito yung dapat kong gawin. Sabihin kung ano yung sa tingin kong tama at mali. Maging successful, I don't care. That's God's department. Yung success, nansa Kanya yun. Let's just do our part. Nakakahina man, wala eh. Ganun talaga eh. Law. Amending it. Why don't we focus our attention in going against those price manipulators, those hoarders, those scrupulous businessmen? Ay, sinasabi nyo nga, habulin nyo yung smuggler eh. May nangyari ba dun sa mga smuggler? May listahan na kayo nilabas. Wala pa rin naman. Naimbestigahan ba yun? Behind the increase in rising prices na nagpapahirap sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi natin tutukan yung mga problema na hinaharap ng ating bansa na mas may kinalaman sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga... Yun! Grabe! Concern! Para sa bayan ako, dumadami ang... Sa bansang Pilipinas, dumadami ang para sa bayan. Doon tayo sa may kinalaman. Tingnan nyo ha. Papakita ko. Okay? Yung may kinalaman sa bansang Pilipinas. Kaya wag na daw yung PIDEA leaks. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Kayo ang humusga. Hindi ako. Tingnan nyo kung hindi to double standard tong congressman na ito. Yun daw ang mga pag-usapan. Okay? Wag PIDEA leaks. Sige, tuloy tayo. So, sa akin, this is a mere political circus.
Pagpatungkol kay Marcos, political circus. Pag kay Pastor Kibuloy, hindi. Hello? Hello? Are you hearing yourself? I'm just asking a question. Are you hearing yourself? Really now? I think this is part of a bigger orchestrated Nuts. Coming from you. Biggest orchestrated to destabilize the government. Here we go again. Para sa bayan. Initiation movement against the Marcos administration, and I do hope and I pray to our colleagues in the Senate na let's focus on issues that have more national significance. Ayan, okay? Kinukumbins niya, okay? Yung mga kasamahan niya sa legislative, sa Senate, na mag-focus doon sa, anong term na ginamit niya? Yung national concern. Okay? Tama ba yung ginamit niyang term, national concern? That have more national significance. Significance. Okay. National significance. Okay? So yung PIDEA leaks, wala sa national significance for him. Kasi kinukonvince niya ang Senate na nag-iimbestiga sa PIDEA leaks. Walang national concern. Talaga lang, ha? Wala. Sige, tuloy natin. Yan. Wala daw yung PIDEA leaks. Okay? Now, next, pag-usapan natin ito. The position of the Department. Yeah, I fully respect the position of the Department of Justice in requesting for change of venue. I'm sure may basis naman po sila kung bakit nila ninanais na mailipat po ito from Davao City to Pasig. But my bigger concern is bakit hindi pa nahanap si Kibuloy. We've been on a manhunt for national concern. Okay? Wag daw PIDEA. Anong issue niya? Kibuloy. Galing! Palakpakan naman dyan. Manual yun, ha? Yung palakpakan na yan, manual. Di ba? Ang galing, no? Yan ang national concern. Si Kibuloy. Kayo na umusga. How many months already? I know the Senate has already issued their warrant against him. The PNP has been looking for him. The NBI has been looking for him. So I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Kibuloy? Yun ang bigger question. Yun ang national significance. Kita nyo na ang reasoning? Ngayon, kung mahuli si Pastor Kibuloy, totoo hindi, may epekto sa bigas. May epekto sa China. May epekto sa gasolina. Sabihin na natin totoo, kahit hindi totoo, for discussion purposes lang. May epekto? Okay. Punta ngayon tayo sa PIDEA leaks. Kung totoo, at gumagamit until now, may epekto sa bigas? Let me hear you. Kung totoo, gumagamit, may epekto sa gasolina? Sa desisyon sa China? Now, hindi tayo nagbibintang. Pero ano may national significance? Yung presidente o yung pastor? Hindi mo na kailangan umabot ng grade 3 para malaman mo yan. Simpleng-simple yun eh. Kahit sino alam yan. Thank you, Tita Liza. Sabi ni Tita Liza, sila nga sa Kamara ang walang national significance concern. Wala na silang ginawa kundi tirahin ng mga Duterte and Pastor Kibuloy. Exactly. Thank you po, Tita Liza, ha. Alam mo kaya ito, sabi ko nga bakit pa init na init kayo sa Duterte? Ewan ko lang ha. Ito hindi naman kita hindi ko naman pinagbibintangan tong congressman na ito.
Oh, pero sigurado, may pogi points to kay Tamba. Ngayon, kung ano yung pogi points na yon, kung ano matatanggap niya kay Tamba, hindi ko alam. Baka may puntos lang. Okay, sabi ni Tamba, bigyan ng 1 point etong congressman na ito. Pogi point lang. Wala akong sinasabi. Ngayon ko, bahala na kayo kung anong ibig sabihin nun. Grabe, no? Kaya sinasabi nung iba, imposible namang imposibleng walang go signal ito kay Tamba. Kampo ni Tamba itong mga ito Lahat ito may pogi points, Alam ano sinabi ko sa inyo last week? O kung matagal na kayo nanonood kay Coach Oli, ano sinabi ko sa inyo last week? Sa Lunes, at lalo na sa May 7, May 6 and May 7, lalabas ang napakadaming balita. For what reason? Ito'y opinion ko lang. Para pagtakpan yung PIDEA leaks na yan. Tingnan nyo po, Tapos itong rally. Mabigat po kasi yan, sabayan in one day. Anong binabalita ng mainstream media? As of, ewan ko lang kung nagkakamali ako pero as I check it, ang laking balita nung i-rehabilitate yung lugar doon sa Freedom Park dyan sa may Dumaguete, Negros. So, tapos yung permit tinanggal, lilipat sa Freedom Park, tapos yung Freedom Park sinara. Ang laking balita nun. Wala sa mainstream media. The last time I check, okay? Baka may mali ako. Pero nung nag-check ako, wala. Yung tungkol sa Senate hearing, tungkol doon sa document na nag-leak. Ngayong araw na to, walang balita. Anong balita? Eto. Suarez. Ayaw nila yung PIDEA leak, gusto nila Kibuloy. Now, you be the judge. Grabe, no? Kung hindi pa binanggit ni Suarez yung PIDEA leaks dito, hindi mababanggit ng mainstream media. I'm talking about the major mainstream media. Sino na lang nagsasalita? SMNI. Gusto nyo pang tanggalan ng prangkisa. Grabihan na po ito. Grabihan na ito. Sige nga, tingnan nyo kung may binalita. Ang laking balita nun, si PRRD nandoon na, tas kinakancel. Yung Freedom Park sinara, doon magrarally. Former president nandoon, wala sa balita. Wow! Ang galing. Kaya alam nyo, ito hindi ko po kayo tinatakot, pero medyo nakakatakot na itong nangyayari. Napanood ko na ito para tayong nasa silent, martial law. Wala silang pakialam. Sususpindihin nila, ipasasara nila yung lugar, tatakutin. Basta hindi matuloy ang rally. Tapos busa lang media. Kaya lalo tuloy na obvious. Ito a piece of advice. Lalong na obvious na insecure ang marami sa Duterte. Lalong na obvious na totoo yung PIDEA leak. Bakit? Hinaharangan. Wala sa balita. Kala nila nakakatulong ang mainstream media. Hindi. Kasi the more nyo hindi ibalita, lalong nagdududa ang taong bayan. Totoo ito. Lalo nyong busalan, kahit anong paliwanag nyo. Hanggat hindi nagsasalita ang mainstream media, lalong nagagalit ang taong bayan. Lalo silang hindi nyo sila mako-convince na hindi totoo lahat yan. Bakit? Ini-intercept nyo Ini-intercept ang information. Ganyan po katindi itong mga ito. I think that's the bigger question that we need to ask. Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una, hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern. Yan ang national significance.
Hindi nire-respeto ang institusyon. Yung konstitusyon ba nire-respeto? Hindi naman siya, hindi ko sinasabi. Nagtatanong lang ako. Hindi naman si Suarez. Pero yung hinaharangan ng rally. Yan ba ipagre-respeto sa konstitusyon? Yung may permit na babawiin pa. Yan ba respeto sa konstitusyon? You're talking about respect. Paano na tayo niyan? So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the... Alam nyo, iikot din ang mundo eh. Iikot din ang mundo. Sila nasa poder ngayon. Enjoy nyo yan. Maximum 4 years. Enjoy nyo yan. Walang forevers dito sa lupa. The legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Actually, parehas kami ng statement ni Deputy Speaker JJ. Si Mekon din niya. Sumekon demotion pa siya. O sige na. Sige. Tama si Suarez eh, no? Tama si Suarez. Ay nako. Add ko lang siguro kasi hindi na siya, this is no longer a local issue, national and actually international issue na siya kasi meron din pong outside of our borders, meron din pong... Anong issue kung international issue na siya? Yung timing, binalik na naman. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Pinupunto ko sa inyo. Last week pa yan sinabi ko na. Maglalabasan ang balita ngayon. May lalabas na malaking balita. Bubugahan nila ng balita para mapagtakpan yung hearing bukas, yung hearing ng Senate hearing tungkol sa PDEA leaks at saka itong Maisog Rally. Mamaya. Diba? Nakita mo, oh. Bigla-bigla na lang nagpa-press con, hinanap si Kibuloy. Wow! Masyadong halata, mga brad, mga sir, mga bossing. Masyadong halata yung balita. Out of nowhere, eto na naman si Kibuloy. Pastor Kibuloy, ang lakas ng appeal mo talaga. Ginagawa kang content. Ginagawa kang panakip, butas, pantakip sa balita. Yan ang ginawa eh. Di ba? Ang daming natakpan na balita dahil binanatan si Pastor Kibuloy. And here we go again. Ang lakas ng dating talaga ni Pastor Kibuloy. Hindi rin ako magugulat. Talagang bubugan nila tong balita na naman kay Pastor Kibuloy bukas. Bakit? Alam nyo na. Ang lakas ng arrival ni Pastor Kibuloy talaga. Galing ng congressman ngayon, ano? Ang tatalino. Mga nakahain against the pastor. So, magnified na po itong kaso na to. Siguro for, sabi nga ni Kong Zia, for the safety and interest of yung locals po natin, dinala na po siya sa ibang court. Para sa safety, ang OA. Hindi naman violente. Hindi naman violente ang KOJC. Wala. Violente ba si Pastor? Ang OA? Violente ba si Pastor Kibuloy? Medyo OA yan, ha? Medyo... Kaya daw dinala sa international kasi for the safety. Wow!
Nakakatawa itong mga ito talaga. Makagawa lang ng balita. Sige, press con pa more. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. Ha? Next topic tayo. Pag talagang gustong busalan ang balita, dami magiging balita. Umanda kayo bukas, ang daming balita. Okay? Tayo po hindi nagbibintang, but this is my opinion. Ang daming hahalukayan na balita. Ang daming bubuksan na balita. Ang daming gagawa ng balita. Pero iiwanan nila yung Senate hearing, PDEA leaks, Senate inquiry. Hindi iyan ibabalita sa mainstream. Etong Maysug, hindi na naman. Puro SMNI na naman. Grabe, anong nangyari sa media ngayon? Napanood ko na to. Ganyan na nangyari before. Alam nyo, di ba? Sa mga kaedad ko, alam nyo to. Alam nyo yung galawang ganito, wag tayong maglokohan. Oh, another balita. Ginawang balita. Oh, tignan nyo to.